May nagsalita, mismo mga taga Mindanao ito mga sangkay, nagpasalamat po sila sa ginawa ng presidente natin. Ito, pakinggan po natin. Ito rin po ang nangyari. Naalala nyo doon sa Cebu, kung paano rumisponde ang pamahalaan natin sa gitna po ng afterpok agad ng lindol. Mismo yung si Pam ba yun, yung governor nila doon mga sangkay na bago ngayon, nagpasalamat. Mga mayor ng Cebu nagpasalamat kay BBM. Sobrang bilis daw po talaga ng response. At di na din po nakapagtataka dahil si BBM, kahit nung senador pa lang siya, ito din ang ginagawa niya. Naalala niyo yung Yolanda? Si BBM yung nauna po doon. Bago po ang lahat. Sumunod po ata nun si PRRD na pumunta doon mga sangkay. Ngayon, eto, pakinggan po natin. Taga Mindanao to ha. Ng lindol. Palaging umaasa tayo ng tulong sa ating mga kapitbahay at sa ating mga kaibigan, lalong-lalo na nanggagaling sa Office of the President. So, again, nagpapasalamat ang Mindanao Development Authority representing the different LGUs of Region 11 and dahil sa mabilis na pag-aksyon ng ating Presidente. Ayan. Mabilis na pag-aksyon ng ating Presidente. No, hindi po pinabayaan ni BBM ang Davao. Hindi po pinabayaan ni BBM ang buong Mindanao na nakaranas nitong malalang. Ewan ko ba mga sangkay, very alarming itong nangyayari ngayon sa Pilipinas. Kasi, alam niyo, first time ko naka-encounter ng ganito simula nung namulat ako sa mundong ibabaw. Ito nga, napag-uusapan namin kahapon, mga sangkay, no, ng mga kaibigan natin. Sabi nga po nila, first time nilang naranasan ang ganitong klaseng atake ng lindol. Na parang walang tigil po, mga sangkay. Wala po talagang tigil. Every day, guys. Hindi po siya yung tipong simpleng galaw ng kalupaan. This is very alarming kasi nga po malalakas. 5.1, 5.4, maabot pa po ng 6, 7, ay naku po, Diyos mo yung marimar. Nakakatakot itong nangyayari ngayon mga sangkay. So, we have to pray for our country. Delikado itong sitwasyon. Metro Manila, guys, alam po natin kung gaano kadelikado ang lugar ng Metro Manila. So, pray and pray and pray. Kasi may West Valley Fault. Kapag gumalaw yan, marami po ang papanaw. At natawagan at napagsabihan yung nautusan ang ating mga kasama ngayong umaga, buong araw sa pag-ikot at pag-assess at pag-check ng damage na dala ng lindol. So, nagpapasalamat tayo at agarang pinapuntahan ng ating presidente para siguraduhin na ang tulong na kinakailangan ng Region 11, ang tulong na kinakailangan ng mga iba't ibang LGUs na tinamaan ng lindol ay nandito. So again, kita nyo mga sangkay, itong mga lugar na to Duterte county kumbaga Hindi po ito pero hindi po ni BBM pinulitika. Hindi po tulad ng panahon ni Noynoy Aquino mga sangkay. You have to sabi ang term doon, sabi ni Marroas, you have to remember the president, sabi niya, ang presidente ay Aquino at kayo ay Romualdez. Di ba mga sangkay? Sa gitna po ng kalamidad, sa gitna ng disaster, after po nun, magsasabihin ka ng gobyerno mo ng gano'n, di ba? Nakakalungkot. But, mayroon po tayong gobyerno ngayon mga sangkay na maliban po sa nangangalampag sa mga kurap, tinitingnan din po ang kalagayan ng ating mga kababayan. On behalf of the Mindanao Development Authority, thank you Secretary Rex of the DSWD. Thank you, Secretary Sani of DepEd. And of course, thank you. Maraming salamat kay Secretary Vince Dizon ng DPWH. Thank you, sirs. Grabe, no? Grabe talaga ang ginagawa. Magaling yung mga tao ni BBM Ngayon, mga sangka, ito, tingnan po natin itong balita tungkol dyan. Ito. Pangunahin ng pangailangan. Ito, tingnan po natin. Nagbigay ng karagdagang tulong para sa mga residente ng Davao Oriental na apektado ng Doblet earthquake. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa lahat ng ahensya ng pamahalaan sa probinsya. May report si Divine Paguntalan ng IBC 13. Kabilang ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO sa mga agad naghatid ng tulong sa mga biktima ng matinding lindol sa Malay, Davao Oriental kahapon. O, kita nyo? Pati po PCSO, mga sangkay. Actually, itong PCSO, ngayon lang din talaga ako nakakita ng PCSO na grabe yung action. Dati mga sangkay, wala naman po tayo nababalitaan na ang PCSO ay ganito ang ginagawa. May siguro may mga ibang mga ginagawa mga sangkay na kumbaga hindi nasa sa publiko. Pero ito ngayon,
ibang klase, namimigay ng mga yung para mga ambulance, 'di ba? Yung PTVs na mga sasakyan para po sa mga barangay clinic or mga hospitals at nagpapadala po ng maraming tulong sa mga probinsya, mga sangkay. Alinsunod ito sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ang Yan, lahat ng ahensya ng pamahalaan ay magbigay ng agarang suporta sa mga apektadong residente. Sa ilalim ng direktiba Ayan, oh. Ito yung mga sangkay yung ginagawa nila ngayon. Namimigay po ng mga ganyang klase sa sasakyan. PCSO General Manager Mel Robles, Yun. nakipag-ugnayan ng ahensya sa mga lokal na opisyal at authorized agent corporations para sa mabilis na distribusyon ng ayuda. Sa pakikipagtulungan ng authorized agent corporation mula sa Grabe. Eastern Samar, nagpaabot ng tulong ang PCSO sa mga pamilyang nawala ng tirahan at kabuhayan. Kabilang sa mga ipinamamahagi ang evacuation kits na naglalaman ng mosquito net, banig, kumot, unan, tsinelas, tuwalya, flashlight at sackbag. Nakahanda na rin ang libu-libong charity ba ng ahensya na dadalhin sa Davao Oriental. Bukod sa PCSO, sabay-sabay na kumikilos ang iba't ibang sangay ng pamahalaan para maghatid ng tulong sa mga biktima ng kalamidad. Kabilang na riyan ang Department of Social Welfare and Development. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, sapat ang supply ng family food packs at iba pang tulong mula sa kanilang ahensya. Aniya, sa kabila ng mga sunod-sunod na kalamidad, marami pa rin silang supply ng food packs. Katunayan, walang patidang isinasagawang operasyon ng kanilang regional offices upang matiyak na walang Pilipino ang magugutom sa gitna ng sunod-sunod na lindol at bagyo. Inaantay na lang din ng DSWD ang listahan buhat sa lokal na pamahalaan para sa mga bibigyan ng iba pang klase ng ayuda, lalo na ang mga nawalan ng tahanan at mahal sa buhay. 0.5 million family food packs nationwide. So kahit na may responde tayo sa Cebu, may responde tayo sa Masbate, Romblon, Mindoro, kayang-kaya ng mga regional offices natin to cope. And as we speak, nagre-refact pa rin tayo ngayon. Para sa integrated state, O, diba, mga sangkay? Ganyan po ang ginagawa nila ngayon. Tulong-tulong po talaga lahat po ng ahensya ng ating gobyerno. Yan, sila Mel Robles ng PCSO, yung DPWH, secretary natin na napakasipag, napakatapang si Secretary Vince Dizon. Yung sa Department of Education, andun din po mga sangkay yung matinding pagtulong ni Angara. At itong sa DSWD, si Rex Gatchalian. So, at marami pa pong ibang mga sangkay. Of course, yung mga militar po natin, yung mga kapulisan, kasama po dito, no? At ang buong puwersa ng ating pamahalaan. Well, ayan po, nagulat po yung mga taga Mindanao mga sangkay sa ginawa ni BBM. Wala pong issue mga sangkay. Actually, yung nag-iintriga na lang ngayon mga sangkay sa ganitong klaseng nangyayari na kumbaga pinapalabas nila na walang ginagawa si BBM, mga DDS. Pero napapahiya din po sila eh. Kasi nakikita po natin, ayan, mga sangkay, grabe yung tulong ng pamahalaan. Bumabaha yung tulong. Kahit doon sa Cebu hanggang ngayon, hindi po pinabayaan ng pamahalaan. Yan po ang dahilan kung bakit walang maibato yung mga opisyal. Kahit mga DDS na opisyal, wala po silang maibato kay BBM. Sobrang bait at sobrang grabe yung tulong mga sangkay. Hindi po tayo pinabayaan ng ating Pangulo. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.